po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Dalawa na po ang bagyo natin sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Unahin natin itong mas malapit, yung binabantayan nating sama ng panahon na malapit sa ating landmass o kalupaan ay ganap na nga naging bagyo at kaninang alas 8 ng umaga, ito po ay naging tropical depression ayon sa Pag-asa na may taglay na lakas na hangin na umabot sa 45 km per hour malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 55 km per hour. Ito pong bagyong Emong ay bahagyang sumusubsub po at yan po ay nandito sa around 115 km west-northwest ng lawag dyan po sa may area ng Ilocos Norte. Yan po ay nandito sa may West Philippine Sea, pero yung kanyang panglabas na kaulapan ay sumasabit na po dito sa western section ng Northern Luzon. Yan po ang areas ng Ilocos region. Samantalang, ito namang bagyong Dante ay lumakas pa at nasa tropical storm category na may taglay na lakas na hangin na umabot sa 65 km per hour. Malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 80 km per hour. Ito naman po ay huling namata ng Pag-asa sa lying around 900 km east ng extreme Northern Luzon. Yan po ay malayo sa anumang bahagi ng ating landmass o kalupaan. Pero again, ito po, bagyong Dante at ang bagyong Emong ay nagpapalakas o humihila ng habagat or southwest monsoon na siya namang po nagpapaulan sa malaking bahagi ng ating bansa, particularly sa western section ito. At huwag rin natin kalimutan, meron din tayong binabantayang low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito po ay nasa higit 2,300 kilometers pa ang layo, eastern section ng ating bansa. Yan po ay sa ngayon hindi natin nakikita ang pumasok sa loob ng ating PAR, pero yan po ay mataas ang tsansang maging bagyo at possible next week magpo-flow dyan o papunta naman dyan yung ating habagat or southwest monsoon habang nandito po yan sa labas na bahagi ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngayon, silipin naman natin ang posibleng tahakin itong binabantayan nating mga bagyo sa loob ng ating PAR, ang bagyong Dante at ang bagyong Emong. So, unahin natin itong bagyong Dante dahil ito po ang mas malakas sa kanilang dalawa at ito po ang magdidikta din ng posibleng puntahan ng bagyong Emong. Ito nga bagyong Dante ay kumikilos pa-northwest sa bilis na 15 km per hour. Yan po ay inaasahan natin na steady na kikilos papunta dito sa southern portion ng Japan at posibleng sa darating na Biyernes, Thursday hanggang Biyernes, yan po ay makalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Base dito, hindi natin na nakikita magkaroon ng direct effect sa ating bansa. Pero habang kumikilos yan, paitaas, meron pa rin po yung hatak sa ating habagat o southwest monsoon. Ngayon, tingnan natin ang posibleng tahakin ng bagyong Emong naman. So, narito naman ang official forecast track ng Pag-asa para sa bagyong Emong. Kung mapapansin nyo, meron ditong parang looping track o pabalik na track ang bagyong Emong. Dahil po yan sa bagyong Dante. Ang kadalasang kilos ng bagyo ay pa-northwestward or pa-recurve pataas unless walang ibang weather system na makaka-apekto dito gaya ng mga high pressure area at low pressure system. Habang low pressure area pa lamang itong bagyong Emong, is may interaction na po yan dito sa bagyong Dante. Kaya hindi po yan makakilos ng tuluyan pa itaas dahil parte pa rin ng kanyang sirkulasyon. Ito po bagyong Dante. Kaya pinipigilan niya tuluyang lumayo. Ngayon, pa-recurve na po ang pagkilos niyan dahil na rin po sa bagyong Dante. Kaya po yan magre-recurve muli pataas. Susunod po yan sa tatahaki ng bagyong Dante dahil nga sa Biyernes, kung mapapansin nyo, nandito na sa itaas na bahagi ng ating bansa ang bagyong Dante. Thursday to Friday, doon natin makikita naman ang pag-recurve ng bagyong Emong. So, doon po yan susunod sa bagyong Dante. So, meron tayong tinatawag na parang Fujiwara effect o ang sayaw ng dalawang bagyo ayon sa Pag-asa. So, meron tayong Fujiwara effect. Ibig sabihin po niyan, meron tayong dalawang sama ng panahon or dalawang tropical cyclone or dalawang bagyo na hindi nalalayo yung kanilang lakas at least 2,000 kilometers yung kanilang distance sa isa't isa, yung center distance nila. So, pag ganyan po, yung kanyang wind flow o yung kanyang ikot ng hangin ay nagiging isa. So, dahil mas malakas nga itong bagyong si Dante, parang hihilahin niya o sasama yung kanyang sirkulasyon dito sa bagyong Emong. So, kaya nagkaganyan po yan. Kaya nagkaroon tayo ng looping track para sa bagyong Emong. Base rin dito sa official forecast track ng Pag-asa, ito yung ating center track. Meron din tayong tinatawag na area of probability or area of uncertainty. Meron niyang possibility sumabit dito sa hilagang bahagi ng Luzon. If ever sumabit po yan, yan po ay posibleng humina. Pero if ever dumaplis lamang po yan or hindi tuluyang maglandfall, naasahan natin na steady po yung aakyat susunod dito sa bagyong Dante. Ngayon, silipin natin ito ang ating satellite image para sa mga direct effect nitong bagyong Emong at ng ating habagat o southwest monsoon. Wala dito sa frame
ang bagyong Dante, dahil wala naman po tayong inaasahang direct effect dyan, hindi nga natin yan nakikita maglandfall. Pero sa ngayon, kung mapapansin nyo, meron tayong inflow ng hangin papunta sa bagyong Emo dito sa itaas na bahagi ng ating bansa. Yan po ang mga areas ng Ilocos Region, kasama po dyan ang La Union at Pangasinan, maging dito sa kabundukan ng Benguet at ilang bahagi ng Cordillera, kasama po dyan ang Baguio City. So meron tayong makikitang clear na kaulapan dito or clear skies dito sa eastern section ng Northern Luzon, dahil ang bali po ng ating hangin is pa ganun. So papunta ngayon sa bagyong Emo ang hangin natin at ang habagat. So nababawasan po yung ating mga pag-ulan dito. Although meron pa rin tayong mga possible scattered or kalat-kalat na pag-ulan dito sa ilang parts ng Central Luzon. Mostly, ito namang western section ng Central Luzon, ang Zambales at Bataan, epekto pa rin yan ng ating habagat o southwest monsoon, maging dito sa areas ng Occidental Mindoro. Kung mapapansin nyo, meron tayong mga flare-ups ng thunderstorms dyan. Maliban dyan, ang Metro Manila at ang mga karating lugar nito, gaya ng Rizal, Quezon, kasama po dyan ang Pulillo, ito pong areas ng Cavite, Batangas, Laguna, itong natitirang bahagi ng Quezon, ito rin Bulacan, Pampanga, Tarlac, maging dito sa Pangasinan. Yan, medyo maula pa rin ang ating panahon dyan at meron pa rin tayong mga pabugso-bugsong malalakas na pag-ulan dahil sa epekto ng habagat o southwest monsoon. Ganun din po ang panahon natin. Sa natitirang bahagi ng Central Luzon, scattered o kalat-kalat na pag-ulan dyan. Sa natitirang bahagi din ng Bicol Region at areas or natitirang bahagi ng Mimaropa at ilang bahagi ng Western Visayas. Ngayon, kung papansin nyo naman itong Visayas at Mindanao, maganda ang sikat ng araw dyan dahil medyo mataas ang axis ng ating habagat. If ever may mga pag-ulan tayo dyan, yung mga tinatawag lamang natin na pulo-pulo o yung ating mga isolated na pag-ulan or thunderstorms na kadalasang nangyayari tuwing hapon at gabi. So relatively fair weather po tayo sa malaking bahagi ng Mindanao at malaking bahagi ng Visayas, particularly sa Central at Eastern Visayas. Maliban lang dito sa Western Visayas, ang isla ng Panay at ilang bahagi ng Negros, medyo mataas pa rin yung ating chance ng pag-ulan dyan. Possible pa rin yung mga scattered o kalat-kalat na pag-ulan. Although nagpapakita naman ang araw. So narito naman ang pagtaya ng pag-asa para sa mga pag-ulan. Maaaring idulot ng bagyong Emong at ng ating habagat o southwest monsoon. Yung ating concentration pa din ng mga intense hanggang torrential rains ay nandito pa rin sa Zambales at Bataan. Kasama pa rin po dyan ang areas ng Occidental Mindoro. Samantalang yung ating hanggang heavy to intense, meron pa rin tayong mga possible dyan dito sa Metro Manila, Cavite at Batangas, ilang parts ng Bulacan, Pampanga, Tarlac, Pangasinan, at ito rin pong ilang areas ng La Union. Samantalang yung ating hanggang 100 or moderate at times heavy rains or yung ating mga lesser rains ay nandito naman sa mga areas, natitirang bahagi ng Mimaropa, Antique, ito pong isla ng Panay, Bicol Region, natitirang bahagi ng Calabarzon, ito pong western section ng Central Luzon, kasama na rin po dyan itong areas ng natitirang bahagi ng Ilocos Region, ng Ilocos Sur at Ilocos Norte, Abra, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, maging dito sa Nueva Vizcaya at ilang bahagi ng Quirino. So mostly nandito sa kabilang side or nasa western section ng ating bansa. Given na po yan yung ito po yung epekto ng mga outer rain bands nito pong bagyong Emong. Samantalang bukas, habang pipihit na pabalik ang bagyong Emong, kung mapapansin nyo, nalipat yung ating concentration ng malalakas na pag-ulan dun sa itaas na bahagi ng ating bansa. So mostly yung ating possible intense to at times torrential rains ay nasa areas ng La Union, Pangasinan at area ng Zambales. Although meron pa rin tayong mga heavy to at times intense rains sa natitirang bahagi ng Ilocos Region, yan po ang Ilocos Norte, Ilocos Sur at ganoon nga sa areas ng Benguet, meron din tayong mga heavy to at times intense dyan, maging sa areas ng Abra. Yung ating moderate to at times heavy rains, nabawasan na po yung ating mga pag-ulan dito sa Metro Manila bukas hanggang Friday, ganoon din po sa mga karating lugar nito, ang areas or natitirang bahagi ng Calabarzon, Mimaropa, ang natitirang bahagi ng Central Luzon, maging dito sa mga kabundukan ng Cordillera, kasama po dyan ang Apari, Kalinga, Mountain Province, Ifugao at ilang bahagi ng Quirino. By Friday hanggang weekend, considerably less na po yung ating mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon. Mostly nasa western section na lamang po. Nito ang epekto ng ating habagat or southwest monsoon. Pero again, possible pa rin po yung ating mga severe thunderstorms, especially tuwing sumasapit ang hapon at gabi. Ganun din po ang ating aasahang panahon dito sa Metro Manila by weekend. So again, patuloy natin binabantayan ito pong dalawang bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, ang bagyong Dante at ang bagyong Emong, maging ang low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, ang nakaka-apekto po sa ating bansa ay ang bagyong Emong at ito pong ating habagat o southwest monsoon na hinihila ng Emong at ng bagyong Dante.
Again, mag-ingat po tayo kapag nakakaranas tayo ng malalakas na pag-ulan, dulot po ng habagat at direct effect ito pong bagyong Emong. Mamaya, mas talakayin pa natin ang pagkilos ng dalawang yan o yung tinatawag nating Fujiwara effect o ang sayaw ng dalawang bagyo. Muli ako pong inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia.